Pagdating sa pagpapalitada, ang kailangan ng buhangin ay pino. Kaya sinirni namin ito para yung mga bato-bato ay hindi makasama. Kaya ko naman itong gawing mag-isa, kaya lang kailangan palagyan ng tali doon sa kabila. Kaya nagpatulong na lang ako sa aking asawa. Dito kasi sa aking ginagawang kubo ay natapos ko na yung pinto, yung bubong, yung bintana, pati yung dingding ay okay na. Kailangan na lang palitadahan yung nilagay kong hollow block sa ibaba. Ang gusto ko sana ay unahin muna tapusin sa loob para kung sakali merong mag-overnight dito sa campsite ay magamit na. Kaya lang napag-isip-isip ko na unahin muna itong sa harap para mas maayos ng tingnan. Manipis lang ang nilagay kong simento dito. Ang layunin lang kasi nito ay malinis tingnan at hindi tirahan ng mga alupihan. Marami pa rin nagtatanong kung magkano na ang nagastos ko dito sa aking ginagawang kubo. Ito nga pala ay modern kubo na dahil hard deflex na ang ginamit kong dingding at meron ng simento sa ibaba. Kung magkano na ang nagastos ko dito ay nasagot ko na nung nakaraan. Pero siguro hindi pa nila napanood kaya sasagutin ko ulit ngayon. 17,000 pesos po ang nagastos ko dito. Dun lang po yan sa hard deflex, pako, semento, hollow blocks at kasama na rin ang pagpa-change ng nyog. Pero madami po ditong libre kasi yung pawid ay kami na ang gumawa. Ako na rin yung nagtatrabaho mismo nitong kubo. At yung jalousie na ginamit ko ay galing lang kay ate. Yung 2 puno ng nyog na mataas ay sa amin din. Sa pagpa-change po ng nyog ay inabot din ng 3,000 pesos. Pero kasama na po yun dun sa 17,000 na nagastos. Nang matapos ko na palitadahan yung sa labas ay dito naman ako sa loob. Akala ko kaya nang tapusin ito dun sa inalo kong 1 sako ng semento at 2 balde ng buhangin. Pero hindi pala. 2 side lang yung nakayanan, hindi na rin ako naghalo ng panibago dahil medyo hapon na, baka abutin na naman ako ng gabi. Kaya nang maubos ko na yung hinalo kong semento, ako'y tumigil na.